Isang taos-pusong kumustahan sa inyong lahat, mga kaibigan ng puso. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang tinig ng pag-ibig. May mga kwento ng pag-ibig na hindi isinisigaw, bagkus ay ibinubulong lamang sa pagitan ng mga buntong hininga at mga luhang pilit na itinatago. Paano kung ang kahinahunan ng isang babae ay hindi pala kahinaan? Paano kung sa likod ng bawat pagtitiis ay isang pusong naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay? Ano to? Ang tunog ng mga papel na ibinato sa mesa ay parang kulog sa katahimikan ng kanilang maliit na sala. Sumabog ang mga ito at isa-isang nagkalat sa sahig sa paanan ni Eloisa. Sumusobra ka na, Eloisa. Ang sabi ko, magtipid, hindi magwaldas. Ang boses ni Mateo ay matalas, puno ng galit na hindi na bago sa pandinig ni Eloisa. Hindi kumibo si Eloisa. Para siyang estatwa na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin lang sa mga nagkalat na resibo. Parang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupulot ang isang piraso ng papel. Resibo mula sa botika. Nakasulat doon, prenatal vitamins para sa anak namin, para sa dugo at laman niya. Vitamins na naman? Patuloy ni Mateo habang nakapamewang na nakatayo sa harapan niya. Araw-araw vitamins. Bawasan mo yung mga luho mo. Hindi tayo mayaman. This is not practical. Nasa isang sulok, sa kanyang paboritong tumba-tumba, ay ang biyenan niyang si Aling Remedios. Hindi ito umiimik. Nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo, pero alam ni Eloisa na ang lahat ng atensyon nito ay nasa kanila. Bawat salita ni Mateo na tumatama kay Eloisa ay parang musika sa pandinig ng matanda. Pinulot ni Eloisa ang huling resibo. Maingat niyang pinagpatong-patong ang mga ito sa kanyang palad. Hindi siya tumitingin kay Mateo. Hindi ito luho, Mateo, sabi niya sa mahinang boses, halos pabulungi. Para ito sa kalusugan ng baby natin. Baby, baby, baby! Sigaw ni Mateo. Kaya nga dapat lalo kang magtipid. Hindi yung kung ano-ano ang binibili mo. Simula ngayon. Itinuro siya nito. Babawasan ko ang allowance mo. Matuto kang magbadiet. Mahirap ang buhay, Eloisa, lalo na't palapit na ang importanteng meeting sa Biyernes. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa buong katawan ni Eloisa. Allowance. Iyon ang tawag ni Mateo sa kakarampot na perang iniaabot nito sa kanya linggo-linggo. Pera para sa pagkain, para sa pamalengke, para sa lalahat. Pero sa tuwing may kailangan siya para sa sarili niya o para sa dinadala niya, ito ay nagiging kasalanan. Tumalikod na si Mateo at padabog na pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan si Eloisa na nakatayo, yakap-yakap ang mga resibo na parang isang kayamanan. Ramdam niya ang mga mata ni Aling Remedios na nakatitig sa kanyang likuran, puno ng panghuhusga. Pumikit si Eloisa ng mariin. Pilit na nilulunok ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa, nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang malaking tiyan. 6 na buwan na. 6 na buwan ng pagtitiis. Konti na lang, anak. Bulong niya sa hangin, sa sanggol na gumagalaw sa loob niya. Kapit lang tayo. Pumunta siya sa kusina para ilagay ang mga resibo sa isang lumang lata ng biskwit kung saan niya itinatago ang lahat ng kanilang gastusin. Habang ginagawa ito, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang laman. Handa ka na ba? Napahigpit ang hawak ni Eloisa sa cellphone. Ang kaninang mga mata na puno ng sakit at pagtitimpi ay biglang nagbago. Napalitan ito ng isang kislap ng determinasyon na matagal na niyang itinatago. Kinabukasan, maagang nagising si Eloisa. Inihanda niya ang almusal ni Mateo at Aling Remedios. Sinangag,
Itlog na maalat na may kamatis at tuyo. Ang amoy ng piniritong isda ay kumalat sa buong bahay. Aalis ako, sabi ni Mateo habang nagkakape. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. May aasikasuhin ako para sa meeting. Huwag kang aalis ng bahay. Tumango lang si Eloisa. Mamamalengke lang ako saglit, Mateo. Ubos na ang bigas natin. Bahala ka, sagot nito, bago tumayo at umalis. Ito na ang pagkakataon niya. Matapos magligpit ng pinagkainan at iwanan si Aling Remedios na nanonood ng telebisyon, kinuha ni Eloisa ang kanyang bayong at lumabas ng bahay. Ngunit hindi siya dumiretso sa palengke. Lumiko siya sa isang maliit na eskinita, isang daan na bihirang puntahan ng mga tao sa kanilang barangay. Sa dulo ng eskinita ay may isang maliit na karinderya, Tita Josie's Eatery. Luma na ang karatula at simple lang ang lugar. Pero para kay Eloisa, ito ang kanyang kanlungan. Pagpasok niya, isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong ang agad na lumingon mula sa kusina. Ngumiti ito nang makita siya. Eloisa, bati nito sa isang malumanay na boses. Siya si Daniel, ang kaibigan niya mula pagkabata, ang tanging taong nakakaalam ng ilan sa kanyang mga sikreto. Dan, sagot ni Eloisa. At sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umupo siya sa isang bakanteng mesa sa sulok. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Dito, hindi siya ang asawa ni Mateo. Dito, siya lang si Eloisa. Lumapit si Daniel, may dalang isang basong tubig. Kamusta ka? Ang baby? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Okay lang kami, sagot ni Eloisa. Dan, may kailangan ako. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa isang sikretong bulsa ng kanyang duster ang isang bagay. Isang lumang USB flash drive. Simple lang ang itsura, parang isa sa mga mumurahing nabibili sa bangketa. Ito, sabi niya, iniabot ang USB kay Daniel. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. At kailangan kong makopya ang lahat ng files sa laptop ni Mateo. Tinitigan ni Daniel ang USB. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eloisa. Ang nangiti sa kanyang muka ay napalitan ng pag-aalala. Eloisa, delikado to. Alam mo yan. Alam ko, Dan. Pero mas delikado kung hindi ko gagawin. Sabi ni Eloisa, ang boses ay puno ng bigat. Kailangan ko to para sa anak ko. Bumuntong hininga si Daniel. Sa lahat ng tao, siya ang pinakanakakakilala sa tibay ng loob ni Eloisa. Kahit kailan, hindi ito humingi ng tulong na hindi talaga kailangan. Sige, sabi niya sa wakas. Gagawan ko ng paraan, pero mag-iingat ka. Please. Tumango si Eloisa. Salamat, Dan. Utang ko sa'yo to. Wala yon. Kaibigan kita, sabi ni Daniel. Pumasok siya ulit sa kusina at pagbalik niya ay may dala na siyang isang mangkok ng mainit na sinigang na baboy. Kumain ka muna, sabi niya. Inilapag ang pagkain sa harap ni Eloisa. Paborito mo to, di ba? Kailangan mo ng lakas. Napangiti si Eloisa. Ang simpleng gesto na yon ay parang isang mainit na yakap sa kanyang pagod na puso. Nagsimula siyang kumain. Ang asim-kilig ng sabaw ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Nang matapos kumain, nagpaalam na siya. Kailangan ko nang bumili ng bigas. Baka hanapin na ako. Mag-ingat ka sa daan, paalala ni Daniel. Habang naglalakad si Eloisa pabalik, bitbit ang 1 kilong bigas na binili niya sa malapit na tindahan. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Mayroon siyang kakampi. Hindi siya nag-iisa. Nasa tapat na siya ng kanilang gate nang isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Si Isabel, ang babae ni Mateo. Nakasalamin ito at mapula ang labi. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Oh, hi there, Eloisa, sabi ni Isabel
sa isang matamis ngunit nakakainsultong boses. Namalengke ka? Kawawa ka naman. You look so stressed. Hindi sumagot si Eloisa. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad papasok ng gate. Ngunit bago niya maisara ang pinto, muling nagsalita si Isabel. Ang boses ay may bahid ng panunya. Bantayan mong mabuti ang asawa mo, ha? Baka isang araw, paggising mo, wala ka nang babalikan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Eloisa kay Isabel bago isinara ang gate. Ngunit hindi niya napansin na ang mga mata ni Isabel ay hindi sa mukha niya nakatingin, kundi sa kanyang bayong na tila may hinahanap. Puno ng pagdududa, umandar ang kotse ni Isabel palayo. Iniwan si Eloisa na nakatayo sa likod ng gate. Ang puso ay muling kumakabog ng malakas. Gabi na nang umuwi si Mateo at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Isabel. Masaya silang nagtatawanan habang pumapasok sa pinto na para bang sila ang may-ari ng bahay at si Eloisa ay isang dayuhan lamang. Nasa sala si Eloisa, nagtutupi ng mga nilabhan. Tumayo siya bilang paggalang. Good evening! Bati ni Isabel, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wow! Ang sipag mo naman. Pero di ba dapat nagpapahinga ka lang? You know, nagpapalaki lang ng tiyan. Ramdam ni Eloisa ang lason sa bawat salita. Yumuko na lang siya at hindi sumagot. Hayaan mo na yan, babe, sabi ni Mateo. Inaakbayan si Isabel. Umupo sila sa sofa. Sanay na yan sa gawaing bahay. Eloisa, ikuha mo kami ng juice. Yung malamig. Utos iyon, hindi pakiusap. Nanginginig ang mga kamay ni Eloisa habang naglalakad papuntang kusina. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Kumuha siya ng baso at pitsel ng juice mula sa ref. Ang simpleng gawain ay tila isang parusa. Mula sa kanyang tumba-tumba, tahimik na nagmamasid si Aling Remedios. Nakatutok ang mga mata nito sa telebisyon, pero ang tenga nito ay nasa bawat galaw at salita sa sala. May kakaibang tikom sa kanyang mga labi, isang ekspresyon na hindi mabasa ni Eloisa. Naku, Eloisa, dahan-dahan, saway ni Aling Remedios nang makitang bahagyang nanginginig ang kamay ni Eloisa habang bitbit ang tray. Baka matapon yan. Sayang, isang pangaral na nakasanayan na ni Eloisa. Pero ngayon, sa halip na sakit, ang narinig niya ay bahid ng kaba sa boses ng kanyang biyenan. Inilapag ni Eloisa ang tray sa center table. Kukunin na sana ni Isabel ang isang baso nang bigla nitong sinasadyang masagi ang baso. Tumapon ng malamig na juice sa sahig na gawa sa kahoy. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Isabel, pero ang kanyang mga mata ay tuwang-tuwa. Ang clumsy ko talaga. Ano ka ba naman, Eloisa? Sigaw agad ni Mateo. Hindi ka nag-iingat. Tingnan mo ang ginawa mo. Linisin mo yan. Ngayon na. Kahit hindi siya ang may kasalanan, sa kanya ibinunto ng lahat. Walang imik na kumuha ng basahan si Eloisa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Iniingatan ang kanyang malaking tiyan upang punasan ang malagkit na sahig. Ang bawat patak ng juice na pinupunasan niya ay parang bawat butil ng luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi na niya makita ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang sahig, ang malamig, maruming sahig. Sa gitna ng katahimikan, isang boses ang bumasag dito, isang ubo. Pagkatapos, isang salita. Mateo. Boses iyon ni Aling Remedios, mahinahon ngunit may bigat. Ihatid mo na si Isabel, gabi na. Nagulat si Mateo, maging si Isabel ay napatingin sa matanda. Ito ang unang pagkakataon na pumagit na si Aling Remedios. Pero sabi ko, ihatid mo na siya. Ulit ni Aling Remedios, hindi na tumitingin sa kanila. Ibinalik nito ang atensyon sa telebisyon. Walang nagawa si Mateo. May halong inis at pagtataka. Tumayo siya. Halika na, babe. Ihahatid na kita. Nang makaalis na sila, tumayo si Aling Remedios at walang imik na pumasok sa kanyang silid.
Nakita ni Eloisa ang paghinto nito sa tapat ng isang lumang baul na gawa sa kahoy bago isinara ang pinto. Naiwan si Eloisa na mag-isa sa sala. Tapos na niyang linisin ang sahig, pero nakaluhod pa rin siya. Gulong-gulo ang isip. Ilang oras ang lumipas at bumalik si Mateo. Hindi siya pinansin nito at dumiretso sa kanilang kwarto. Maya-maya pa, lumabas ito, papunta sa veranda para manigarilyo at may kausap sa telepono. Nasa kusina si Eloisa, umiinom ng tubig, nang marinig niya ang boses ni Mateo mula sa bahagyang bukas na bintana. Oo, babe. Oo, alam ko. May katahimikan. We need to be fast, Matt. Baka maunahan pa tayo. Rinig niyang sabi ng boses ni Isabel mula sa kabilang linya. Sumagot si Mateo at ang mga salita niya ay parang yelong tumusok sa puso ni Eloisa. Alam ko. That's why we need to do something. About her pregnancy. Sagabal yan sa pag-transfer ng asset. Nabitiwan ni Eloisa ang baso. Hindi ito nabasag, pero ang tunog nito sa lababo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sagabal, isang hadlang, ang anak niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa panlalait. Buhay na ng anak niya ang nakataya. Parang yelo ang mga kamay ni Eloisa. Ang puso niya ay kumakaripas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na ngayon lang niya naramdaman. Isang galit na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang pagiging ina. Sagabal, ang anak ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang iyon. Ang bawat letra ay parang punyal na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Tapos na ang pagtitiis, tapos na ang pagiging anino. Hinintay niyang matapos si Mateo sa pakikipag-usap. Hinintay niyang pumasok ito sa kwarto at marinig ang mahinang hilik nito. Hinintay niyang maging payapa ang buong kabahayan, isang kapayapaan na puno ng kasinungalingan. Madilim ang buong bahay nang dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa kung saan siya nagkunwaring natutulog. Hindi siya tumabi kay Mateo ngayong gabi. Pakiramdam niya ay madudumihan siya kung gagawin niya iyon. Yapak-yapak siyang naglakad papunta sa ilalim ng lababo sa kusina. Sa likod ng mga panlinis at lumang bote, mayroon siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang lumang keypad phone at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang isang numero. Ito ang kanyang emergency line. Ang tanging koneksyon niya sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Sandali siyang sumilip sa kanyang maliit na pitaka. Kinuha niya mula roon ang isang kupas at nakatuping larawan. Isang larawan mula sa ultrasound. Isang maliit na hugis na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa at pangarap. Hinaplos niya ang larawan. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Ang lakas na hinahanap niya ay nandoon lang pala, sa imahe ng kanyang anak. Hindi na siya nag-atubili. Pumunta siya sa pinakasulok ng kanilang bakuran, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Dinial niya ang numero, isang ring, dalawang ring. Sa ikatlong ring, isang boses ang sumagot, isang boses na kalmado, matatag, at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng halos 2 taon. Attorney De Leon speaking. Napapikit si Eloisa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Tito, it's me. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli ang abogado at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. Hilya, Eloisa, napatawag ka. Ayos ka lang ba, ang baby? Hindi po kami okay, Tito. Sagot ni Eloisa at sa unang pagkakataon, naririnig ang lamat sa kanyang matatag na boses. Kailangan ko na po kayo. Hindi na nagtanong pa si Attorney De Leon ng mga detalye. Tila naiintindihan niya ang lahat sa simpleng mga salitang iyon. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag po. Mabilis na sagot ni Eloisa. Delikado po. Alam niyo naman si Mateo? Kailangan po nating mag-ingat.
Sabihin mo lang kung anong kailangan mong gawin, sabi ng abogado. Ang boses ay bumalik sa pagiging professional. Lahat ay nakahanda, tulad ng napag-usapan natin noon. Napatingin si Eloisa sa madilim na bintana ng kwarto kung saan natutulog ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking unti-unting sumisira sa kanya. Panahon na po, sabi ni Eloisa. Ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hindi ito buntong hininga ng pagod, kundi ng paghahanda. Nakahanda na ang lahat, Hija, sabi ni Attorney De Leon. Kailan mo gustong simulan ang bagyo? 2 araw matapos ang tawag na yon, nakahanap ng paraan si Eloisa. Nagpaalam siyang pupunta sa health center para sa kanyang buwanang check-up. Isang dahilan na hindi maaaring tutulan ni Mateo. Ngunit sa halip na pumunta sa health center, sumakay siya ng jeep papuntang Makati. Ang ingay at bilis ng syudad ay ibang-iba sa tahimik at mabagal na buhay na kinalakihan niya sa piling ni Mateo. Bumaba siya sa harap ng isang mataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito ang De Leon Law Firm. Sa loob ng isang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag, naghihintay si Attorney De Leon. Siya ay isang lalaking nasa mga 60 anyos, may puting buhok, at mga matang puno ng talino at karanasan. Sa tabi niya ay ang litrato ng isang lalaking mas matanda pa sa kanya, nakangiti. Ang ama ni Eloisa. Hija, bati ni Attorney De Leon, niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Tito, wala na po tayong oras, sabi ni Eloisa. Umupo sa isang malambot na upuan sa harap ng malaking mesa. Inilapag ni Attorney De Leon ang isang makapal na folder sa mesa. Tulad ng bilin ng iyong ama bago siya pumanaw, lahat ay nakaayos. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay mga dokumento, birth certificate, mga titulo ng lupa, stock certificates. Dito, ang buong katotohanan ay isiniwalat. Si Eloisa ay hindi isang simpleng ulila. Siya si Eloisa Ana del Fuego, ang bunsong anak, at nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Don Ignacio del Fuego, ang nagtatag ng Del Fuego Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang parehong kumpanya kung saan si Mateo ay isa lamang junior executive. Ang plano ng papa mo ay simple, paliwanag ni Attorney De Leon. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang mga di pangkaraniwang transaksyon sa isa sa mga subsidiary companies natin, ang kumpanyang pinapasukan ni Mateo. He was stealing from the company, slowly but surely. Pero matalino siya, mahirap siyang hulihin. Kaya nagpanggap akong isang mahirap na probinsyana, dugtong ni Eloisa, para mapalapit sa kanya, para malaman ang mga sikreto niya. Ang hindi ko inaasahan ay mahuhulog ang loob ko sa kanya. May pait sa boses ni Eloisa. Naniwala ako sa kanya, Tito. Naniwala akong mahal niya ako. At ang planong dapat sana 1 taon lang ay naging 2. At ngayon, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang batang iyan ang nagpabago sa lahat, sabi ng abogado. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya, Eloisa. Tungkol na ito sa kinabukasan ng isang Del Fuego. Itinuro ni Attorney De Leon ang isang partikular na dokumento. Ito ang trust fund na ginawa ng papa mo para sa kanyang unang apo. Ang lahat ng controlling shares ng Del Fuego Holdings ay nakapangalan sa batang iyan. At bilang ina, ikaw ang may legal guardianship. You have the power, Hija. Kapag ginamit mo ito, you can freeze all of Mateo's assets and authority in the company. Kailangan ko ng patunay, sabi ni Eloisa. Hindi sapat na may kapangyarihan ako. Kailangan kong ipakita sa board kung paano niya ninanakawan ang kumpanya. Dito na niya inilabas ang USB na ibinigay niya kay Daniel. Ang laman nito ay isang encrypted file na iniwan ni Papa. Isang master key, sabi niya. At si Daniel, ang kaibigan ko,
ay sinusubukan ng kopyahin ang lahat ng files sa laptop ni Mateo. Magaling, sabi ni Attorney De Leon. Kailangan natin ang lahat ng ebidensya bago ang shareholders meeting sa Biyernes. Doon balak ni Mateo na ipropose ang isang malaking proyekto na sa katotohanan ay ang final move niya para tuluyang ubusin ang pondo ng kumpanya. Tumayo si Eloisa at tumingin sa malaking bintana. Tanaw ang buong syudad. Ang babaeng mukhang mahina at api sa kanilang bahay ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng naghahanda para sa isang digmaan. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ama. Sana ginagawa ko ang tama, Papa, bulong niya. Habang pauwi na siya, sakay ng bus, tumunog ang kanyang cellphone. Si Daniel. Eloisa, sabi nito, ang boses ay seryoso. Napasok ko na ang sistema niya, pero may problema. Kinabahan si Eloisa. Anong problema? Eloisa, may kakaibang security software sa computer ni Mateo. Mas mahirap to sa inaakala ko. Kailangan ko ng physical access sa laptop niya para ma-bypass to. Napahawak ng mahigpit si Eloisa sa kanyang kinauupuan. Physical access. Ibig sabihin, kailangan niyang gawin ang pinakadelikadong parte ng plano sa mismong lungga ng kalaban, sa loob ng sarili nilang pamamahay. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Ang tanging ilaw sa sala ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang buong bahay ay tahimik, maliban sa malakas at ritmikong hilik ni Mateo mula sa kanilang kwarto. Ngayong gabi ang napili ni Eloisa. Umuwi si Mateo na lasing mula sa isang celebration kasama ang kanyang mga kasosyo. Isang perpektong pagkakataon. Nakatago sa banyo, kausap ni Eloisa sa telepono si Daniel. Ang boses niya ay halos pabulong. Sigurado ka ba rito, Dan? Tanong niya. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Walang ibang paraan, Eloisa. Sagot ni Daniel mula sa kabilang linya. Nakahanda na ako. Once na maisaksak mo ang USB, ako na ang bahala. I-guide kita. 5 minutes. 5 minutes lang ang kailangan ko. 5 minuto. Parang isang buong buhay. Huminga ng malalim si Eloisa. Sige, gawin na natin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo. Tiptoe siyang naglakad papunta sa maliit na study room kung saan iniwan ni Mateo ang kanyang laptop. Ang bawat kaluskos ng sahig ay parang sigaw sa katahimikan. Hawak niya ang USB na ibinigay sa kanya ni Daniel. Malamig ito sa kanyang nanginginig na palad. Nasa tapat na siya ng pinto ng study. Pinihit niya ang doorknob. Nag-iingay ito ng bahagya. Napahinto siya. Pinakiramdaman ang paligid. Tanging hilik lang ni Mateo ang kanyang naririnig. Pumasok siya sa madilim na kwarto. Ang laptop ay nasa ibabaw ng mesa. Nakasara. Binuksan niya ito. Ang liwanag mula sa screen ay tila nakakasilaw. Okay, Dan. Bukas na. Bulong niya sa telepono. Okay. Good. Sa kanang bahagi, isaksak mo ang USB. Sinunod niya ang utos. Habang isinasaksak ang maliit na device, napatingin siya sa ibabaw ng mesa. Sa tabi ng laptop ay may isang picture frame. Isang litrato nila ni Mateo noong mga unang buwan pa lang silang magkasama. Nakangiti sila pareho. Masaya. Isang alaala ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Isang pamilyar na kirot ang dumaan sa kanyang puso. Mabilis niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Nakasaksak na, Dan. Okay? I'm in. Nagda-download na ako, sabi ni Daniel. 1 minute down, 4 to go. Bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan ni Eloisa ang progress bar sa screen. Napakabagal ng pag-usad nito. Biglang, sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Isang pag-ubo. Nagmula ito sa kwarto. Nanigas si Eloisa sa kanyang kinatatayuan. Tumigil ang pag-download. Eloisa, anong nangyari? Tanong ni Daniel. Tumigil siya sa paghilik. Sagot ni Eloisa. Ang boses ay nanginginig sa takot.
Pagkatapos ng ilang sandali, na parang walang katapusan, narinig niya ang muling paghilik ni Mateo. Gumalaw lang pala ito sa kanyang pagkakatulog. Huminga ng maluwag si Eloisa. Okay na. Ituloy mo na. Nagpatuloy ang pag-download. 10%, 30%, 60%. May nakita akong kakaiba, sabi ni Daniel. Isang encrypted folder. Ang pangalan, Proyekto Remedios. Remedios. Ang pangalan ng kanyang biyenan. Anong kinalaman nito sa mga plano ni Mateo? 80%, 95%, almost there, 99%. Download complete. Okay, tapos na. Tanggalin mo na ang USB, ngayon na. Utos ni Daniel. Mabilis na tinanggal ni Eloisa ang USB. Isinara niya ang laptop at ibinalik ang lahat sa ayos. Nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Hahakbang na sana siya pabalik sa sala nang biglang Korik. Ang pinto ng kwarto ni Aling Remedios ay bumukas. Nakatayo roon ang kanyang biyenan, nakasuot ng duster. Ang mga mata nito ay gising na gising, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi sa mukha niya, kundi sa kamay niyang mahigpit na hawak ang USB flash drive. Nanlamig ang buong katawan ni Eloisa. Nahuli siya. Parang tumigil ang oras. Nakatayo si Aling Remedios sa may pintuan, ang mukha ay hindi mabigyan ng emosyon sa dilim. Ang mga mata lang nito ang may kislap, nakatutok sa USB na hawak ni Eloisa. Mabilis na nag-isip si Eloisa. Ang panik ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema, pero pilit niya itong nilabanan. Kalma. Kailangan niyang maging kalmado. Ma, sabi niya, sinisikap na maging normal ang kanyang boses kahit pa kumakabog ang dibdib niya. Nagising po pala kayo. Itinago niya ang kamay na may hawak na USB sa kanyang likuran. Hinahanap ko lang po yung efficacent oil. Sumasakit po kasi ang likod ko. Isang palusot. Isang napakahinang palusot. Tinitigan lang siya ni Aling Remedios. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa dibdib ni Eloisa. Inaasahan na niya ang sigaw, ang sumbat, ang pagtawag kay Mateo. Pero walang dumating. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, tumalikod lang si Aling Remedios at isinara ang pinto ng kanyang kwarto nang walang anumang salita. Naiwan si Eloisa na nakatayo. Gulong-gulo ang isip. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit hindi siya nagsumbong? Kinabukasan walang nagbago. Kumilos si Aling Remedios na parang walang nangyari. Pero ramdam ni Eloisa ang pagkakaiba. Ramdam niya ang mga mata nito na palihim na nagmamasid sa bawat galaw niya. Hindi ito mga mata ng panghuhusga, kundi mga mata ng pag-usisa. Sabado noon, at may munting handaan sa kanilang barangay para sa pista. Isang taunang selebrasyon. Pinilit ni Mateo si Eloisa na sumama para daw ipakita sa mga kapitbahay na maayos ang pamilya nila. Isang palabas, gaya ng dati. Sa gitna ng kasiyahan, ng tugtugan at ng tawanan ng mga tao, ang pamilya nila ay isang isla ng tensyon. Hoy Eloisa, kumuha ka pa ng pagkain para kay Aling Nena. Utos ni Mateo, malakas, para marinig ng lahat. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan na parang reyna. Isang insulto na binalot sa isang simpleng utos. Nakita ni Eloisa ang pagngisi ng ilang kapitbahay. Ang hiya, ang kahihiyan, ay kumalat sa kanyang mukha. Yumuko na lang siya at sumunod. Habang inaabutan niya ng plato ng pansit ang matandang kapitbahay, muling nagsalita si Mateo. Pagpasensyahan niyo na tong asawa ko. Medyo mabagal kumilos. Alam niyo na, buntis, dagdag gastos. Ang mga salita ay parang sampal. Isang sampal na nasaksihan ng buong komunidad. Hindi nila alam. Sa isang sulok, nakaupo si Aling Remedios. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Eloise. Nakita niya ang pagpipigil nito ng luha. At sa unang pagkakataon, ang naramdaman niya ay hindi pagsang-ayon sa kanyang anak, kundi isang uri ng awa para sa kanyang manugang. Nang makahanap ng pagkakataon si Eloisa,
na umupo sa isang tabi, pagod na pagod at masama ang pakiramdam. Nakita niya si Aling Remedios na tumayo. Dala-dala nito ang kanyang upuan. Akala ni Eloisa ay aalis na ito, ngunit nagulat siya nang ilagay ng matanda ang mas matibay na upuan sa tabi niya. "Dito ka umupo," sabi nito sa mahinang boses. "Mas komportable yan." Pagkatapos ay kumuha ito ng isang basong tubig mula sa mesa at inilapag sa harapan ni Eloisa. "Uminom ka," sabi lang nito bago bumalik sa dati nitong pwesto. Walang ngiti, walang paliwanag. Isang simpleng gesture, pero para kay Eloisa, na uhaw sa anumang uri ng kabaitan, ang isang basong tubig na yon ay parang tubig mula sa isang bukal. Gabi na nang makauwi sila. Pagod si Eloisa at dumiretso na sa sala para magpahinga. Nagpaiwan si Aling Remedios sa kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Eloisa sa kanyang kwarto, pero napahinto siya nang makitang bahagyang bukas ang pinto ng silid ng kanyang biyenan. Pumasok ito, marahil para magpasalamat sa ginawa nito kanina. Ngunit wala roon si Aling Remedios. Nasa beranda ito, kausap si Mateo. "Ano ba kasing ginagawa mo sa meeting sa Biyernes, Mateo?" tanong ni Aling Remedios. "Bakit parang balisa ka?" "Wala yon, ma. Huwag niyo nang isipin yon," sagot ni Mateo iritado. "Basta, pagkatapos ng Biyernes, giginhawa na ang buhay natin." "Anong giginhawa?" Giit ng matanda. "Paano si Eloisa? Paano ang apo ko?" "Ma, wag na matigasan ang ulo. Basta trust me, para sa atin to," sabi ni Mateo. Isang malamig na boses ang sumagot kay Mateo. Ang boses ni Isabel na hindi na malaya ni Eloisa na naroon din pala. "Don't worry, tita. Aalagaan namin kayo. We have plans, pero I think may napapansin akong kakaiba sa inyo." Natahimik si Aling Remedios. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Eloisa sa kama, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Aling Remedios. Pumasok ito at umupo sa gilid ng kama. Ang ilaw mula sa labas ay nagbigay anino sa kanyang muka. "Anak," sabi nito. Ang boses ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa narinig ni Eloisa mula rito. "Totoo bang masaya ka?" Ang tanong ni Aling Remedios ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng sagot na oo o hindi. Ito ay isang imbitasyon. Tinitigan ni Eloisa ang kanyang biyenan. Nakita niya sa mga mata nito ang pagod, ang pagkalito, at isang bagay na matagal na niyang hindi nakita: pagsisisi. "Alam ko na ang sagot," sabi ni Aling Remedios bago pa man makapagsalita si Eloisa. "Nakikita ko, naririnig ako. Matagal na akong nagbubulag-bulagan, Hija." Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. "Hindi ganito ang pangarap ko para sa anak ko. Hindi ganito ang itinuro sa kanya ng yumaon niyang ama." Hinawakan ni Eloisa ang magaspang na kamay ng kanyang biyenan. Isang gesture na hindi niya naisip na magagawa niya kailanman. "Bakit, ma? Bakit niyo po tiniis na makita akong ganito?" tanong ni Eloisa. Ang boses ay mahina. Huminga ng malalim si Aling Remedios. Tumingin ito sa bintana na parang may inaalala sa malayong nakaraan. "Dahil may malaki kaming utang na loob," sabi niya. "Noong nabubuhay pa ang asawa ko, nagkaroon kami ng malaking problema sa pera. Baon na baon kami sa utang. Malapit nang makuha ang bahay at lupa namin. Isang araw, may isang lalaking dumating. Isang estranghero. Hindi siya nagpakilala, pero binayaran niya ang lahat ng utang namin. Walang hinihinging kapalit. Ang tanging sinabi niya," patuloy ng matanda, "ay balang araw, kung may isang taong mangailangan ng tulong ninyo, huwag kayong mag-atubili na ibigay ito." Hindi namin siya nakita ulit, pero ang kabutihan niya ay hinding-hindi namin malilimutan. Kinabahan si Eloisa. May ideya na siya
kung sino ang lalaking iyon. Nang dumating ka sa buhay ni Mateo, sabi ni Aling Remedios, isang ulilang simple at mabait. Akala ko ikaw ang biyaya. Pero nang magsimulang magbago si Mateo, nang magsimula siyang maging sakim at malupit, kinain ako ng takot. Takot na baka kapag kinalaban ko siya, mawala sa amin ang lahat ng meron kami ngayon. Naging makasarili ako, Hija. Pinili ko ang seguridad kaysa sa tama. Tumayo si Aling Remedios. Pero kagabi, nang makita kitang may hawak na USB, at kanina, nang makita ko kung paano kanya ipahiya sa harap ng lahat, naalala ko ang bili ng estranghero. At naalala ko ang asawa ko. Lumabas siya ng kwarto ni Eloisa at bumalik sa sarili niyang silid. Sumunod si Eloisa. Nakita niya ang biyena na nakaluhod sa harap ng lumang baul na gawa sa kahoy. Ang baul na lagi nitong inaalagaan. Binuksan niya ito. Amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanila. Mula sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, may kinuha si Aling Remedios, isang maliit at makapal na notebook. Ang asawa ko ay nagtrabaho rin sa kumpanya noon. Simpleng bookkeeper lang siya. Paliwanag ni Aling Remedios habang inaabot ang notebook kay Eloisa. Bago siya mamatay, may mga sinabi siya sa akin. Mga numero na hindi nagtutugma. Mga proyekto na masyadong malaki ang gastos. Pinagsusulat niya ang lahat dito. Natakot akong basahin. Itinago ko lang. Binuksan ni Eloisa ang notebook. Ang mga pahina ay naninilaw na. Ngunit ang sulat kamay ay malinaw. Mga petsa, mga pangalan ng proyekto, mga numero, at isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit. Mateo at isa pang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Ricardo, ito na. Ang nawawalang piraso. Ang patunay mula sa nakaraan. Ang ebidensya na hindi kayang itago ng anumang security software. Patawarin mo ako, Hija. Sabi ni Aling Remedios, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Naging bulag ako. Niyakap ni Eloisa ang matanda. Sa yakap na yon, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay naglaho. Pinalitan ito ng pag-unawa at isang bagong tuklas na pag-asa. May kakampi na siya sa loob mismo ng teritoryo ng kaaway. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Ang mukha ay isang maskara ng galit at pagdududa. Nakita niya ang kanyang ina at asawa na magkayakap. Nakita niya ang bukas na baul. At nakita niya ang notebook na hawak ni Eloisa. Ano yan, ma? Tanong niya. Ang boses ay malamig, walang emosyon at puno ng panganib. Ang tanong ni Mateo ay parang isang patalim na nakatutok sa kanilang dalawa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy, nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa notebook kay Eloisa at sa kanyang ina. Naramdaman ni Eloisa ang panginginig ni Aling Remedios. Sa isang iglap, bumalik ang lakas ng loob ni Eloisa. Hindi na siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Ah, ito ba? Sabi ni Eloisa. Sinubukang ngumiti ng natural. Itinaas niya ang notebook. Pinapakita lang sa akin ni Mama ang mga recipe ng lola mo. Balak ko sanang lutuin para sa'yo bukas. Yung paborito mong adobo. Isang mabilis na pagsisinungaling, pero ang tanging naisip niya sa sandaling iyon. Tumingin si Mateo kay Aling Remedios, naghahanap ng kumpirmasyon. Oo, anak. Mabilis na sagot ni Aling Remedios, pinupunasan ang kanyang mga luha. Na-miss ko lang bigla ang nanay ko kaya ko ipinakita kay Eloisa para matikman mo ulit ang luto niya. Ang dalawang babae, na dati magkaaway, ay ngayon ay nagtutulungan sa isang mapanganib na dula. Kinuha ni Mateo ang notebook mula sa kamay ni Eloisa. Ang mga mata niya ay matalas na sinusuri ang bawat pahina. Ang puso ni Eloisa ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Paano kung makita niya ang mga pangalan? Ang mga numero? Mukhang mga numero ang nakasulat dito, hindi recipe. Sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng hinala. Si sukat yan, anak. Sabi ulit ni Aling Remedios, nanginginig na ang boses. Mga sukat ng sangkap. Alam mo na, matanda na, kaya sinusulat na lahat.
Ibinalik ni Mateo ang notebook kay Eloisa. Hindi siya kumbinsido, pero wala siyang makitang konkretong ebidensya. Ang nakikita lang niya ay ang takot sa mukha ng kanyang ina at ang biglang pagiging maalaga ng kanyang asawa. Isang kombinasyon na hindi niya gusto. Itigil niyo na ang drama na yan, sabi niya, malamig. Matulog na kayo. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Nakahinga ng maluwag ang dalawang babae, pero alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Naitanim na ang binhi ng pagdududa sa isip ni Mateo. At tama nga sila. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Ipinagbawal ni Mateo na lumabas ng bahay si Eloisa, kahit para mamalengke. Ako na ang bahala, sabi niya. Magpahinga ka lang. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pagkakulong. Nagpakabit din siya ng mga bagong CCTV camera sa sala at sa kusina. Para sa security, paliwanag niya. Pero alam ni na Eloisa at Aling Remedios ang totoong dahilan. Para bantayan sila. Bawat galaw, bawat salita. Ang bahay na dati isang lugar ng pagtitiis ay naging isang magandang kulungan. Paano na to? Bulong ni Aling Remedios isang hapon habang naglilinis sila ng mga pinggan, tinitiyak na hindi sila maririnig. Paano mo maibibigay yan kay Daniel? May paraan po, ma. Kailangan lang nating maghintay ng tamang tiyempo, sagot ni Eloisa. Sa kabila ng pagbabantay, nakahanap ng paraan si Eloisa. Ginamit niya ang lumang telepono para i-text si Daniel tungkol sa notebook. Ang reply ni Daniel ay mabilis, pero hindi maganda ang balita. Nadedecrypt ko na ang files, Eloisa. It matches. Ang notebook ang final piece, pero kulang pa. Base sa mga dokumento, may isang deed of assignment na pinirmahan si Aling Remedios. Iyon ang ginamit ni Mateo para i-justify ang mga unang fund transfer. Kailangan natin yon. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Isang deed of assignment, isang kasulatan ng paglilipat. Kinabahan si Eloisa. Tinanong niya si Aling Remedios tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Oo, anak. May pinapirmahan nga siya sa akin noon. Sabi niya, para daw sa insurance ng tatay mo. Hindi ko na binasa. Masyado akong nagtitiwala sa kanya. Ma, nasaan po ang dokumentong yon ngayon? Tanong ni Eloisa, pinipigilan ang panginginig. Nag-isip si Aling Remedios. Noong isang araw, nakita ko siyang may inilalagay sa isang maliit na bakal na kahon sa loob ng aparador niya. Ang kanyang safe. Ang lahat ng pag-asa ni Eloisa ay tila biglang gumuho. Isang safe. Isang bagay na imposible nilang mabuksan. Ang safe. Ang maliit na kahon na bakal na naglalaman ng huling susi sa kanilang kalayaan. Buong araw na balisa si Eloisa. Paano nila bubuksan yon? Paano nila makukuha ang dokumento ng hindi nahuhuli? Si Mateo ay palaging nasa paligid. Ang mga mata ay parang agila, nagmamasid. Gabi na, habang naghahapunan sila, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Aling Remedios. Isang ideya na napakadelikado, pero yun na lang ang natitira nilang pag-asa. Sa gitna ng pagkain, biglang napahawak si Aling Remedios sa kanyang dibdib. Araay! Sigaw niya, ang muka ay biglang namutla. Ang dibdib ko! Agad na napatayo si Mateo. Ma, anong nangyayari? Hindi ako makahinga, sabi ni Aling Remedios. Ang pag-arte ay perpekto. Mateo, dalhin mo ako sa ospital. Ang panik sa mukha ni Mateo ay totoo. Kahit gaano pa siya kasama, ina pa rin niya si Aling Remedios. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang kanyang ina. Eloisa, bantayan mo ang bahay. Huwag kang aalis. Sigaw niya bago isinakay si Aling Remedios sa kotse at pinaharurot ito paalis. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan, doon palang kumilos si Eloisa. Ang lahat ay nakaplano na. Tinawagan niya si Daniel. Dan, ngayon na. Wala si Mateo. Okay, listen carefully, sabi ni Daniel sa kabilang linya
Ang boses ay kalmado. Base sa model ng safe na sinabi mo, may emergency override code yan. Kadalasan, ang default code ay ang birthday ng may-ari. Subukan mo. Mabilis na pumasok si Eloisa sa kwarto ni Mateo. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang aparador. Nandoon nga ang safe, maliit at kulay itim. Sinubukan niya ang birthday ni Mateo. Error. Sinubukan niya ang birthday ni Aling Remedios. Error. Sinubukan niya ang birthday niya. Error. Dan, ayaw, sabi niya. Ang boses ay puno na ng kaba. Anong gagawin natin? Kalma lang, sabi ni Daniel. May isa pang posibilidad. Anniversaries. Anniversary. Mabilis na nag-isip si Eloisa. Wedding anniversary nila? Sinubukan niya, error. Napaupo si Eloisa sa sahig. Nawawalan na ng pag-asa. Anong anniversary pa ba? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong bago pa lang sila, ikinuwento sa kanya ni Mateo ang petsa kung kailan siya unang natanggap sa trabaho sa Del Fuego Holdings. Ang araw na yon, sabi niya, ang simula ng lahat. Ang araw na nagpabago sa buhay niya. Nanginginig siyang tumayo at sinubukan ng petsang yon. Click! Bumukas ang safe. Napahiyaw sa tuwa si Eloisa pero agad niya itong tinakpan ng kanyang kamay. Sa loob, nakita niya ang isang folder. Binuksan niya ito. Nandoon ang deed of assignment. At sa ilalim nito, ang pirma ng kanyang biyanan, Remedios Santos. Kinuha niya ang dokumento. Kinuha niya rin ang notebook na itinago niya. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na sobre. Nakuha ko na, Dan. Good. Lumabas ka sa likod bahay. May ipinadala na akong tao dyan. Ibigay mo sa kanya ang sobre. Magmadali ka. Gaya ng sinabi ni Daniel, may isang lalaking nakamotor na naghihintay sa likod ng kanilang bakod. Walang salita. Iniabot ni Eloisa ang sobre. Mabilis itong umalis. Sakto. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Mateo. Mabilis niyang isinara ang safe, isinara ang aparador, at umupo sa sala. Nagkukunwaring nag-aantay. Pumasok si Mateo. Pagod. Okay na si Mama. High blood lang daw. Kailangan lang magpahinga. Iuuwi ko na siya bukas ng umaga. Tumangulang si Eloisa. Ang puso niya ay kumakabog pa rin. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa tagumpay, ng gabing iyon, habang nag-iisa sa bahay, nakaramdam si Eloisa ng kapayapaan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay kumpleto na. Handa na siya para sa digmaan. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape, tumunog ang telepono. Mensahe mula kay Attorney De Leon. Iha, natanggap na namin ang lahat, but there's a change of plans. The board moved the shareholders meeting. It's not on Friday anymore. Nanlamig ang kamay ni Eloisa. It's tomorrow morning. Ang umaga ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ang sikat ng araw ay tila mas matalim. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ito na ang araw. Ang araw ng paniningil. Maagang umuwi si Mateo kasama si Aling Remedios. Ang matanda ay tahimik lang. Sumusunod sa plano. Nagkukunwaring mahina pa rin. Si Mateo naman ay puno ng enerhiya. Para siyang isang general na papunta sa isang giyera na sigurado na siyang panalo. Maingat niyang isinuot ang kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang pinakamakintab na sapatos. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, puno ng paghanga. This is the day, Eloisa, sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Nakatingin sa refleksyon ni Eloisa sa salamin, ang araw na magbabago ang lahat. Finally, makukuha ko na ang respeto na nararapat para sa akin. Nakatayo si Eloisa sa likuran niya, suot ang isang simpleng maternity dress na kulay puti. Walang kolorete sa mukha. Ang tanging palamuti niya ay ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na ikinagulat ni Mateo. Bakit ganyan ka? Tanong niya, humarap kay Eloisa.
Hindi ka ba kinakabahan para sa akin? This is a big deal. Ngumiti lang si Eloisa. Nagtitiwala ako sa'yo, Mateo. Isang kasinungalingan. Ang huling kasinungalingan. Sa gusali ng Del Fuego Holdings, ang conference room ay puno na ng mga taong makapangyarihan, mga miyembro ng board, mga major shareholders. Lahat ay nakasuot ng mamahaling damit. Ang hangin ay amoy pera at kapangyarihan. Pumasok si Mateo na taas noo. Kasunod si Eloisa na tila isang anino. Pinaupo niya ito sa isang silya sa pinakalikod na bahagi ng kwarto. Diyan ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Tumango lang si Eloisa. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya si Daniel, nakaupo sa technical booth sa likod. Nagkukunwaring isang simpleng AV technician. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tango mula kay Daniel ang nagsabing, handa na ang lahat. Sa kabilang dulo ng kwarto, malapit sa pinto, nakita niya si Attorney De Leon, seryosong nakikipag-usap sa ibang mga abogado. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar. Nagsimula ang meeting. Mga ulat, mga numero, mga usapang hindi maintindihan ni Eloisa. Pero naghintay lang siya. Pagkatapos ng halos isang oras, tinawag na ang pangalan ni Mateo. And now, for the main agenda, let's hear the project proposal from Mr. Mateo Santos. Tumayo si Mateo. Ang dibdib ay puno ng hangin. Naglakad siya papunta sa podium na para bang pag-aari niya ang mundo. Ngumiti siya sa lahat, isang ngiting puno ng kasakiman. Mga Ginoo at ginang, simula niya. Magandang umaga sa inyong lahat. Habang nagsasalita si Mateo, nag-vibrate ang telepono ni Eloisa. Isang mensahe mula kay Daniel. Para sa kinabukasan. Napahawak si Eloisa sa kanyang tiyan. Para sa kinabukasan, nagpatuloy si Mateo sa kanyang presentasyon, mga plano, mga proyeksyon, mga pangako ng malaking kita. Ang lahat ay mukhang perpekto sa papel. Ang mga miyembro ng board ay humanga, tumatango-tango sa pagsangayon. Nasa kasukdulan na ng kanyang talumpati, si Mateo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang isang propeta na naghahayag ng magandang balita. At ngayon, sabi niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng tagumpay. Ipakikita ko sa inyo ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Iyon na ang hudyat. Bago pa man maipalabas ni Mateo ang kanyang kasunod na slide, isang boses ang pumuno sa conference room. Mahinahon, ngunit may bigat. Mr. Santos, I believe you are mistaken. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses, si Attorney De Leon. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang upuan, may hawak na mga dokumento. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mateo. Excuse me, Attorney, hindi pa ako tapos. Oh, I think you are, sabi ng abogado. In fact, you are finished. Sa hudyat ni Attorney De Leon, isang staff ang nag-abot ng mga folders sa bawat miyembro ng board. Kasabay nito, ang malaking screen sa likod ni Mateo, na dapat sana'y magpapakita ng kanyang kinabukasan, ay biglang nag-itim. Pagkatapos, lumabas ang isang dokumento, isang bank statement, nagpapakita ng isang malaking halaga na inilipat mula sa subsidiary company papunta sa isang offshore account. Ano to? Sigaw ni Mateo. Gulat na gulat. Sino ang may pakana nito? Security. Walang security na dumating. Sa halip, ang larawan sa screen ay napalitan ng isa pang dokumento. Ang deed of assignment na may pirma ni Aling Remedios. At kasunod nito, mga pahina mula sa lumang notebook ng kanyang ama na nagpapakita ng mga orihinal na kalkulasyon. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. This is ridiculous! This is fake! Sigaw ni Mateo. Ang mukha ay namumula na sa galit at hiya. Tumingin siya sa technical booth. Daniel, ayusin mo yan. Ngunit si Daniel ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa babaeng dahan-dahang tumatayo mula sa likurang bahagi ng silid. Si Eloisa.
Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang buntis na babae sa simpleng puting bestida, ang asawang inakala ng lahat ay isang mahinang anino lang. "Anong ginagawa mo, Eloisa? Umupo ka," utos ni Mateo. Ang boses ay desperado na. Hindi pinansin ni Eloisa ang kanyang asawa. Naglakad siya papunta sa harap. Bawat hakbang ay may bigat at dignidad. Huminto siya sa tabi ni Attorney De Leon. "Mga Ginoo at Ginang," sabi ni Attorney De Leon. "Allow me to formally introduce to you the woman who holds the controlling interest in this corporation, the legal guardian of the sole heir to Don Ignacio Del Fuego's fortune, his daughter, Miss Eloisa Anne Del Fuego." Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Ang pangalang Del Fuego ay parang kulog. Si Mateo ay natulala. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tiningnan niya si Eloisa na parang nakakita ng multo. "Hay, hindi totoo yan." Sa bisa ng kapangyarihan na iginawad sa kanya, patuloy ni Attorney De Leon. Lahat ng posisyon, karapatan, at asset ni Mr. Mateo Santos sa kumpanyang ito ay frozen, effective immediately. Doon na gumuho ang mundo ni Mateo. Hindi maaari. "Akin to, pinaghirapan ko to." Sigaw niya na parang isang nasisiraan ng bait. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme. Kasama ang dalawang lalaking matipuno at pamilyar ang mukha kay Eloisa. Ang kanyang mga kuya. Hindi sila pumaroon para iligtas siya. Nandoon sila para saksihan ang kanyang tagumpay. "Mateo Santos," sabi ng isang pulis, "inaaresto ka namin para sa kasong estafa at large-scale fraud." Habang pinupusasan si Mateo, ang mga mata niya ay nakatitig lamang kay Eloisa. Mga matang puno ng galit, pagtataksil, at hindi makapaniwala. "Bakit, Eloisa? Minahal kita." Bakit? Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Eloisa ang kanyang asawa ng diretso sa mata. Walang galit, walang paghihiganti, tanging awa at isang malungkot na katotohanan. "Minahal din kita, Mateo," sagot niya, ang boses ay kalmado. "Pero mas mahal ko ang magiging anak natin at hinding-hindi ko hahayaang lumaki siya sa isang kasinungalingan." Isang babae ang mabilis na tumayo mula sa isang sulok, sinusubukang tumakas. Si Isabel, ngunit hinarang na siya ng isa pang pulis sa may pintuan. Tapos na ang laro para sa kanilang dalawa. Hindi pinanood ni Eloisa ang paglabas nila. Sa halip, humarap siya sa board. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Ang tunay na kinabukasan ng kumpanyang ito," sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag, "ay itatayo sa kakatapatan, sa integridad, at sa pagpapahalaga sa bawat isang empleyado na nagtatrabaho para rito." Sa mga salitang yon, ang katahimikan ay napapalitan ng isang malakas na palakpakan. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Mateo, sumigaw ito sa huling pagkakataon. Ang boses ay puno ng lason. "Hindi pa tapos ang lahat. Hindi." Ang pinto ay nagsara at ang sigaw niya ay naglaho. Naiwan sa loob ng silid ang isang bagong simula. Lumipas ang 3 taon. Ang Del Fuego Holdings, sa ilalim ng pamumuno ni Chairwoman Eloisa Del Fuego, ay mas naging matatag at matagumpay. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng integridad at makabagong pamamahala sa mundo ng negosyo. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, siya pa rin si Eloisa. Isang ina, isang kaibigan, isang leader na may puso. Sa isang malawak na hardin ng isang bahay sa probinsya, isang batang lalaki na may mamanghamanghang mga mata, ang masayang nagtatakbo, hinahabol ang mga paru-paro. "Iggy, dahan-dahan lang anak," tawag ni Eloisa. Nakangiti habang nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Ang pangalan ng bata ay Ignacio, ipinangalan sa kanyang lolo. Siya ang araw sa mundo ni Eloisa. Lumapit si Daniel at umupo sa tabi niya. May dalang-dalawang baso ng malamig na buko juice.
Ang pagkakaibigan nila ay namulaklak sa isang pag-ibig na tahimik, matatag, at puno ng pag-unawa. Hindi nila ito minadali. Hinayaan nilang paghilumin ng panahon ang lahat ng sugat. Ngayon, si Daniel, na ang Chief Financial Officer ng kumpanya at higit sa lahat, siya ang sandalan at kapayapaan ni Eloisa. "Kamukha mo," sabi ni Daniel, nakatingin kay Iggy. "Pero ang tapang, nakuha sa'yo," sagot ni Eloisa. Sabay tawa. Sa di kalayuan, isang babaeng may puti ng buhok ang matiyagang nagdidilig ng mga halaman. Si Aling Remedios. Pagkatapos ng lahat, pinili niyang bumalik sa probinsya kung saan siya ay mas payapa. Regular siyang binibisita ni na Eloisa. Ang sugat sa pagitan nila ay tuluyan ng naghilom. "Ma?" tawag ni Eloisa. Lumingon si Aling Remedios at ngumiti. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng takot o pagsisisi. "O Hija." Walang masyadong salita sa pagitan nila, ngunit sa kanilang mga mata, naroon ang lahat. Pagpapatawad, pasasalamat, at isang uri ng pagmamahal na nabuo mula sa isang masakit na karanasan. Tinanong ni Eloisa ang tanong na matagal na niyang iniisip. "Napatawad niyo na po ba siya, Ma?" Tumigil sa pagdidilig si Aling Remedios at tumingin sa malayo. Ang isang ina, hindi tumitigil magmahal sa kanyang anak, gaano man ito kasama, sabi niya. Pero ang pagpapatawad, iyon ay para sa sarili kong kapayapaan. "Oo, Hija, araw-araw ko siyang ipinagdarasal na sana sa kanyang pag-iisa, mahanap din niya ang kapayapaan at ang pagsisisi." Si Mateo ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan. Si Isabel ay tumestigo laban sa kanya para sa mas magaan na sentensya. Hindi na sila muling nagkita. Tumayo si Eloisa at Daniel. Tinawag nila si Iggy. Lumapit ang bata, tumatakbo at niyakap silang dalawa. Ang maliliit nitong braso ay kumapit sa kanilang mga leeg. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel, magkayakap ang tatlo. Isang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit binuo mula sa katotohanan, pinagtibay ng mga pagsubok, at pinag-isa ng isang pag-ibig na mas matatag kaysa anumang pundasyon ng bakal. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, para kay Eloisa, sumikat na ang bukang liwayway.